Ana-ana sa Davao City, ang Office of the Senate Sergeant at Arms may kalabutan sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, nakikpulong ang Senate Sergeant at Arms sa mga otoridad dinhi sa Davao City. Kabahin kini sa pag-serve sa warrant of arrest nga gi-issue sa Senado. Sa mga hulagway nga gihatag sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Lunes sa hapon miabot sa Davao City ang Senate Sergeant at Arms sa pagpanguna ni Director 3 Manuel Parlade. Midiretso sila sa Camp Quintin Merecido sa Police Regional Office 11 sa Katitipan alang sa coordinating conference. Kauban sila PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Alden Delvo ug National Bureau of Investigation 11 Regional Director, Attorney Arcelito Albao. Aron ihatag ang transmittal of orders sa arrest warrant batok ang Kingdom of Jesus Christ leader ug founder Pastor Apollo Kibuloy. Kinitungod sa wala pagtambong ni Kibuloy sa hearing sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality kalabot sa akusasyong child ug sexual abuse. Sumala ni Davao City Police Office Director, Police Colonel Richard Badang, dayon nilang iserve ang arrest warrant sa Senado para hon nga mahibaw-an ang gikahimutangan ni Kibuloy. We will assist them pag may makita, may lead kami, we will follow it up kasi we want na we implement the warrant na nandiyon siya. We will not implement in the area na hindi namin siya nakita na pupunta lang doon na pang maghahanap ka pa. Gisiguro sab sa DCPO nga mamahimong malinawon ang pag-aresto kang Kibuloy. Kinitaliwala sa pahayag ni Kibuloy nga dili siya magpadakop nga buhi kung dili daw masiguro sa gobyerno nga dili maglabot-labot ang Amerika sa kaso. Si Kibuloy nalakip sab sa most wanted list sa US Federal Bureau of Investigation tungod sa patong-patong nga kaso, lakip human trafficking. May situation na mag-arise na ganun, there is a commotion or whatsoever, o kasi we will not discount the possibility na marami siyang followers, di ba? So, possibility of resistance, ganun. So, we are prepared naman doon. Ginakonsidera sab sa DCPO ang pagsilbi sa warrant ang daghang armas nga giparag-iyahan ni Kibuloy. Daan ang gibutyag sa PNP nga duna kini 19 nga lain-laing armas. We have to check pa doon sa RCSU kung ano yung plan. We will check kung ano yung mga specific na firearms na nabigay sa kanya. But I believe these are licensed firearms. So, he undergone requirements ng batas for the possession of those firearms. Gawas sa arrest warrant sa Senado, dunay judicial warrant si Kibuloy nga gi-issue sa RTC Branch 12 diin co-accused ang 5 ka personal assistant ini kinsa nakapiyansa na sa kasong paglapas sa anti-child abuse law. Sumala sa NBI 11, parayon ang ilahang pakigstorya sa mga abogado ni Kibuloy nga mutahan na. Nahirapan tayo kasi uncertain tayo sa kanyang location or whereabouts as of this time. No? Meron din tayong mga negosasyon sa kanyang mga lawyer for surrender. And sana naman mag-surrender si Pastor para matapos na. Sada sa karon galihok paghihapon ang tracker team sa otoridad aron malocate o di ba kaha masayran ang gikahimutangan ni Kibuloy, pero sa pagkakaron wala pa sila masayod kung anaa pa ba kini sa Davao City o wala, pero ang ilahang assurance naa pa kini sa nasod Pilipinas kay sumala pa sa Bureau of Immigration, wala sila na monitor or wala pa kasikas nga nag-attempt si Kibuloy nga mogawas sa nasod. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.